Sinubukan ni Rokawa na makabawi kay Sawakita subalit supalpol ang inabot niya mula dito. Kahit ang kanyang jump shot ay hindi tumatama dahil sa ganda ng depensa ng Sano sa kanya. Sa kabilang banda naman ay napakadaling umiskor para kay Sawakita kahit tatlo pa ang sumasabay sa kanya. Muli na naman niyang na-steal ang bola kay Rokawa. At sa paghabol ni Rokawa kay Sawakita ay natawagan siya ng foul. Sa kasamaang palad ay pumasok pa rin ang tira nito. Balik sa 18 ang lamang ng Sano. 5 minuto na lang sa laban. Ngunit habang nagsasagawa ng kanyang free throw si Sawakita ay biglang napangiti si Rokawa na animoy may binabalak. Bola ng Shohoko. Malapit nang maubos ang shot clock subalit hawak pa rin ni Rokawa ang bola. 3 segundo sa shot clock. Isang no-look pass ang ginawa niya para kay Akagi. Bago maputukan ng shot clock violation ay nakapagsigawa ito ng puntos at may kasama pang foul. Sumablay ang free throw ni Akagi ngunit nakuha ni Sakuragi ang rebound. Humingi ng pasa si Rokawa pero hindi ito pinagbigyan ni Sakuragi at kay Miyagi ibinigay ang bola. Dito nagkaroon ng magandang teamwork ang Shohoko na tinapos ni Akagi ng kanyang 2 points sa ilalim. Muling nakapuntos ang Shohoko dahil sa magandang playmaking ability ni Rokawa. Dito mapapansin ang pag-evolve ng laro niya. Mahigit 3 minuto sa laban at lamang pa ng 13 points ang Sano. Nalingat si Sawakita at mabilis na no-steal ni Rokawa ang bola. Tumakbo ito para sa fast break. 2 taga-Sano ang sumalubong sa kanya. Ngunit bigla niya itong ipinasa kay Mitsui na libre sa 3-point area. Pumasok ang 3-pointer ni Mitsui. Muling nag-1-on-1 ang ace players ng magkabilang koponan. Sa pagkakataong ito ay nalusutin ni Rokawa ang depensa ni Sawakita at nakapagsigawan ng puntos gamit ang paboritong tira ni Sawakita na high-arcing shot. 8 na lang ang lamang ng defending champions. Nagpatuloy ang 1-on-1 match sa pagitan ng dalawa at nakalampas din si Sawakita sa depensa ni Rokawa. Sinalubong siya nina Sakuragi at Akagi at matagumpay nilang napigilan ang pag-atake nito. Pagkakataon na naman para sa Shohoko na makapuntos. Ngunit natapot kay Miyagi ni Fukatsu ang bola at tumama pa sa binti nito. Out of bounds ito para sa Shohoko. Pilit na hinabol ni Mitsui ang bola upang maisalba ang kanilang possession subalit pinatabi siya ni Sakuragi para sagipin nito ang bola. Bagsak si Sakuragi sa lamesa at matagumpay niyang naisalba ang kanilang ball possession. Pansamantalang itinigil ang game dahil hindi gumagalaw si Sakuragi. Nilapitan siya ni Rokawa at sinabing maganda ang ginawa nitong pagsalba sa bola subalit tinawag naman niya itong pangit. Agad na napatayo si Sakuragi sa kanyang narinig. Natuwa naman ang mga manunood kaya nag-cheer sa kanila ang mga tao dahil sa ipinapakitang determinasyon at hindi pagsuko sa laban. Habang sumisenyo si Sakuragi sa mga fans na lakasan pa ang pag-cheer nila ay may bigla siyang naramdaman sa kanyang likuran. Tumira ng isang fade away si Akagi subalit mintis ito. Sa pag-rebound ni Sakuragi ay lalo niyang naramdaman ang pananakit ng kanyang likuran. Nakapagsigawa naman ng 3-pointer si Rokawa kaya 5 na lang ang lamang ng Sano. Tumawag ng timeout ang kanilang coach dahil sa run na ginawa ng Shohoko. Napansin naman ni Ayako na tila may iniindang sakit si Sakuragi sa kanyang likod at binalaan ito na kung spine injury ang nangyari sa kanya ay maaaring hindi na siya makapaglaro ulit ng basketball sa hinaharap. Subalit mas pinili ni Sakuragi na ituloy ang laban kahit nanganganib ang career bilang isang basketball player. Sa pagpapatuloy ng laban ay agad nakapuntos ang center ng Sano na si Masashi. Muling nag-full court trap defense ang Sano. Ginawa namang advantage ni Miyagi ang kanyang pagiging maliit at sinuot ang maliit na puwang kaya nagawa niyang makalusot sa depensa ng kalaban. Ibinigay nila ang bola kay Akagi sa ilalim. Sa pagtira niya ay na-foul siya ni Masashi at biglang nag-follow-up dunk si Sakuragi. Subalit not counted daw yun ayon sa referee. Lalo pang tumindi ang sakit na nararamdaman niya. At nang naghahanda na para mag-free throw si Akagi ay biglang nag-collapse si Sakuragi. Mabuti na lang at nasalo siya ni Akagi. Nag-alala ang lahat sa kalagayan niya. Habang inaalalayan siya sa bench ay dito inamin ni Ayako sa team na nagtamo ng injury si Sakuragi sa kanyang likod. Nag-alala si Sakuragi na baka hindi na siya makapaglaro ng basketball habang buhay kaya biglang bumalik sa alaala niya nung panahon na patapon ang buhay niya. Hanggang sa makilala niya si Haruko at kung paano siya nito iminulat sa basketball. Dahil sa basketball ay nagkaroon ng direksyon ang kanyang buhay. Naalala niya kung bakit siya lumalaban. Ito daw ay hindi para sa sarili niya lamang, kundi para sa kanyang mga kasama at sa larong natutunan na niyang mahalin. Kaya nagpumilit na humingi ng substitution si Sakuragi kahit matindi ang nararamdaman niyang sakit dahil ngayon siya kailangan ng kanyang mga kasama. Ngunit pinigilan siya ni Ayako at Coach Anzai dahil sa injury nito. Subalit hindi pa rin nagpaawat si Sakuragi.
Ipinaliwanag naman ni Coach Anzai na kapag may nangyaring masama sa kanya ay baka pagsisihan daw ito ni Coach Anzai habang buhay. Tinanong naman ni Sakuragi si Coach Anzai kung kailan daw niya naranasan ang kanyang glory days. Dahil para sa kanya ay ito na ang oras na yon. Nakita ni Rukawa na handa nang pumasok si Sakuragi kaya sinadya niyang i-foul si Sawakita. Sinabi niya dito na kung may plano siyang maglaro ay pumasok na siya sa court. Nagpatuloy ang laban at hawak ng Sano ang bola. Ipinasa nila ang bola kay Mikie sa loob dahil alam nilang mahina na si Sakuragi. Nalibre si Mikie dahil sa pagtalsik ni Sakuragi, ngunit nagawa pa rin niya itong masupalpal. Napunta kay Miyagi ang bola at agad silang nagsagawa ng fast break. Isang no-look pass ang ibinigay niya kay Mitsui sa 3-point area. Mabilis na pinigilan ni Minoru ang tangkang 3-pointer ni Mitsui ngunit nag-fake muna ito at saka itinira ang kanyang 3-pointer. Natawagan ng foul si Minoru at pumasok pa ang tres ni Mitsui. Naipasok naman ni Mitsui ang bonus free throw kaya isa na lang ang lamang ng Sano. 49 seconds ang natitira sa laban. Nasa Sano ang possession. Nagtangkang idakdak ni Masashi ang bola. Subalit binutote siya ni Akagi. Napunta kay Sakuragi ang bola. Pinagtatluhan siya kaya nabitawan niya ito. Napulot ni Sawakita ang bola sabay tira para sa isang dakdak. Ngunit biglang sumulpot si Sakuragi sa likuran niya at sinupalpal ang ace player ng Sano. Nakuha ito ni Rukawa at mabilis na bumaba para magsagawa ng puntos. Nasupalpal ni Masashi ang dunk attempt ni Rukawa sabay sabing tapos na ang laban. Ngunit hindi pa rin sumusuko si Sakuragi at nag-dive siya para isave ang bola papunta kay Rukawa. Matagumpay na nakapuntos si Rukawa. Lamang na ng isa ang Shohoko. 24 seconds na lang sa laro. Hihingi pa sana ng timeout si Coach Demoto ngunit nung makita niya ang kalagayan ni Sakuragi ay nagpa siya ito na wag nang mag-timeout dahil wala na daw maitutulong si Sakuragi sa kanyang team. 17 seconds sa laban. Dito ay nagsimulang gumalaw ang ace player ng Sano. Isang jumper ang pinakawala ni Sawakita laban kina Rukawa at Akagi. Sa kasamaang palad ay pumasok ang tira nito kaya balik sa isa ang kalamangan ng Sano. Inakala ng lahat na ito na ang wakas ng laban ngunit mabilis na tumakbo si Hanamichi patungo sa kanilang basket. Agad siyang hinabol ng tatlong players ng Sano. Nahirapang mag-inbound si Akagi habang unti-unting nauubos ang oras. Sinenyasan ni Miyagi si Akagi na kay Rukawa ibigay ang bola. Mabilis na umatake si Rukawa para makapuntos. Subalit dalawang taga-Sano ang pumihil sa kanya. Halos tagumpay na ito para sa Sano. Pero sa bandang kanan ay napansin nito ang libreng si Sakuragi na tila nakahanda ng tumanggap ng pasa. Hindi na nagdalawang isip pa si Rukawa na ipasa kay Sakuragi ang bola. Nagsagawa ng jump shot si Sakuragi, at sa pag-release niya ng bola ay kasunod nito ang pagkaubos ng oras. Pumasok ito at counted ang tira ni Sakuragi. Nabalot ng katahimikan ang court at dahan-dahang lumapit si Rukawa at Sakuragi sa isa't isa. Sabay bitaw ng isang bagsak sa itinuturing na magkaribal. Ilang sandali pa, ang katahimikan ay napalitan ng hiyawan mula sa mga kasamahang masayang-masaya sa kanilang pagkapanalo. Tinalo ng Shohoko ang pinakamalakas na team sa buong Japan. Samantala, habang pabalik na sa kanilang dugout ang team ng Sano ay hindi na napigilan na maiyak ni Sawakita sa kanilang nalasap na pagkatalo. Sa sumunod na laban ng Shohoko ay natalo sila sa team ni Daimoro Boshi na Aiwa. Hindi na nakalaro si Sakuragi sa nasabing laban dahil sa kanyang injury at dala na rin ng matinding pagod ng team ay hindi na nila kinaya ang Aiwa. Umabot naman hanggang finals ang kainan subalit natalo sila sa koponan na hindi na nabanggit sa manga. Matapos ang Interhigh ay ipinakita si Hanamichi habang binabasa ang sulat mula kay Haruko. Ayon kay Haruko, tumigil na sa paglalaro ng basketball ang kanyang kuya at si Kogure para mag-focus sa kanilang entrance exam sa kolehiyo. Si Miyagi naman ang naging bagong team captain. Sinabi din ni Haruko na siya na ang second manager ng Shohoko at siya ang papalit kay Ayako. Naghahanda din ang team para sa papalapit na winter tournament. Nakasaad din sa sulat ni Haruko na isa ng member ng All Japan team si Rukawa. Sakto naman ang pagdaan ni Rukawa sa harap niya kaya na bad trip ito bigla. Ilang sandali pa ay dumating ang doktor ni Sakuragi at sinabing oras na para sa kanyang therapy. Sa huling bahagi ng liham ni Haruko ay sinabi nito kay Sakuragi na tibayan ang loob at hihintayin niya itong makabalik sa oras na matapos ang rehabilitasyon ng kanyang back injury. Naglakad papaalis si Hanamichi at sinabi sa kanyang sarili na aantayin niya ang pinakamamahal niyang basketball na gustong-gusto niya. Dahil siya daw ang henyong basketballista. 世界が終わるまでは